Mateo chapter 6 verse 24, sino man makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Dito mga kapatid, pinapakilala ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Kasi hindi pwedeng dalawa. Nabasa niyo ba? Ang sabi niya, hindi pwede. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi pwedeng maging dalawa ang Diyos. It's not possible. Paano pa kaya kung maging tatlo ang Diyos? It's very impossible. Kaya si Jesus Christ, mga kapatid, siya din ang nagturo ng buhay na walang hanggan kung paano tamuhin. Buksan natin, John 17 verse 3. Sabi dito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ito ang buhay na walang hanggan, ang tunay na nag-iisang Diyos. At siyang iyong sinugo sa mga tumig bagay, si Jesucristo. Wala nang iba. Kaya nga lang, mga tao na hanggang sa panahon ngayon, nahihiwagaan pa rin sila sa pagka-Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nauunawaan yung mystery. Pag tinanong mo ilan ng Diyos, isa. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu. O paano sila naging isa? Mystery. Hiwaga. Yun ang natutunan ng mga tao. Alam niyo ba kung saan galing ang turong yon? Nung nagharap-harap sa konseho, si Tertullian, si Plato, at si Athanasius, diyan nabuo yung doktrina ng Trinity. Pero bago yon, ang pagkakilala ng mga tao ay meron lamang iisang Diyos. Sabi nila hiwaga. For your information mga kapatid, ang sabi sa Colossus 1:26, wala nang hiwaga ngayon. Wala nang mystery. Sige, pakibasa. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapwat ngayon, ipinahayag na sa kanyang mga banal. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Unang Timoteo 3:16. Walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Sa English, great is the mystery of godliness. Yun yung hindi maunawaan ng mga tao. Mystery of godliness. Ano daw? God was manifest in the flesh. Sige, tuloy. Nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Yun ang nag-iisang Diyos. Nahayag siya sa laman. Nagtatawang tao. Ang Diyos na hindi nakikita. Nag-anyang alipin. At naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Yun. Simula nung nagkaroon ng Jesus Christ, mga kapatid, nalito na yung mga tao. Akala nila meron ng pangalawang Diyos na lumitaw. Pagkatapos nakita ni Juan ang Espiritu bumaba kay Jesus Christ, pangatlong Diyos. Ang sabi dito, mga kapatid, wala nang hiwaga. Wala na tayong dapat pagtalunan pa. Yung nag-iisang Diyos na pinapakilala ni Jesus Christ na para matamo natin ang buhay na walang hanggan, walang iba, siya ay nahayag sa laman. Kaya nga John 1:1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Sa verse 14, John 1:14. Colossus 2:2. Sino itong hiwaga para mas malinaw? Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan at pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos. Si Jesucristo, ang hiwaga ng Diyos. Kaya ang tao, mga kapatid, walang pwedeng
na sabihin niyang hindi niya nakilala ang nag-iisang Diyos. Roma 1 verse 20. Ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa mga pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan. Yan yung topic natin ng nakaraan. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Para ang tao ay walang maidahilan. Nakita ng maliwanag ang kanyang eternal power and Godhead. Para walang maidahilan ang tao sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha niya. Di ba sabi ng awit, the heavens declare the glory of the Lord. The earth is full of God's glory. Pero sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, mga kapatid, meron siyang nilikha among them all na kanyang kalarawan at kanyang kawangis, ang tao. Nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Ang tao mismo nagpapahayag ng pagka-Diyos kung sino siya, kung ilan ang Diyos. Matinong pag-iisip, dahil ilan ka? Isa. Isa lang talaga siya. Pero si Jordan at lahat ng mga tao, merong katawan, merong kaluluwa, at merong espiritu. Sabi ko sa'yo dahil, tatlo ka eh. Payag ka? Payag ka? Tatlo ka? Kayo, papayag kayo tatlo si Jordan? Ilan ba nakikita nyo? Isa lang. Ganun din ang Diyos. Hindi siya pumapayag na tatlo siya. Kasi siya na mismo nagsabi, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala nila, ikaw, nag-iisang Diyos na tunay. Sa matinong pag-iisip, mga kapatid, di natin masasabing tatlo tayo. Kahit binubuo tayo ng katawan, ng kaluluwa, at ng espiritu. Ganun din ang Diyos. Siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu. Pero sa matinong pag-iisip, ilan ang Diyos? Isa lang. Hindi siya papayag. Diba sabi niya dito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Dalawa nga lang eh. It's not possible. Paano pa kaya kung tatlo? It's very impossible, mga kapatid. Kaya ang Panginoon, hindi siya pumapayag na tatlo siya. Katulad ng tao. Sa matinong pag-iisip, hindi natin sasabihin na tatlo tayo. Pero sa naniniwaga ang pag-iisip, mga kapatid, nalilito pa rin. Okay? Ang katawan natin, hindi yun yung espiritu natin, di ba? Ang kaluluwa natin, hindi yun yung katawan natin. Totally different ang tatlong to sa function. Pero ang nagmamay-ari nitong tatlong to, iisang tao. Ganon din ang Diyos. Ang Ama, hindi siya yung anak, hindi niya natrabaho yung tinrabaho ng pagiging anak. Ang Espiritu, hindi siya yung Ama. Kasi ang Ama, pag pumasok sa atin, bilang siya ang Diyos, mawawasak tayo. Ang Espiritu, mga kapatid, pumapasok siya sa tao para lang sa kapunuan. Yung kaya lang i-occupy ng tao para ang Panginoon ay makalpanahan sa Kanya. Di ba? Napakagaling ng mga gawa ng Diyos. Hindi natin kayang akalain, hindi natin kayang isipin. Pero siya ang Ama, siya ang Anak, at siya ang Espiritu. Hindi siya tatlo at hindi siya pumapayag na tatlo siya. Kahit ang mga apostol na tinuruan niya, ang sabi ni Tito 2:13, kung sino si Jesus Christ, great God and Savior. Si Pablo, Roma 9:5, siya ang Diyos na maluwalhati magpakailanman. Si Pedro, pangalawang Pedro 1:1 at saka 11, kung sino si Jesus Christ, siya ang Diyos at tagapagligtas.
Si Tomas, mga kapatid, si Tomas na Agsinero. John 20 verse 28. Nang nakasalamuhan niya ang Panginoon at naipasok niya ang kanyang daliri sa butas ng kamay ng ating Panginoong Jesus, anong sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Nakilala niya kung sino si Jesus Christ. Si Juan, mga kapatid, si John the Baptist, nakarating to sa langit. At ang patotoo niya, 1 John 5:7 sa English version, kasi sa Tagalog putol. Sa English version, sabi ni John, there are three that bear record in heaven. Meron lang tatlong nagpapatotoo sa langit. The Father, the Word, and the Holy Ghost. At ano sabi niya? And these three are one. Maging ang kauna-unahang utos, mga kapatid, na inutos ng Diyos sa 10 Commandments. Ano ang unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Kaya dito, pinapatunayan ni Jesus Christ na meron lamang isang Diyos. 2 is not possible. 3 is very impossible. Kaya, hindi pwede ang tao ay nakilalanin ibang Diyos liban sa nag-iisa, liban sa lumikha sa Kanya, liban sa may-ari ng buhay niya. Walang iba kundi ang nag-iisa. Dahil ang tendency, sabi ni Jesus, pagka nagkaroon siya ng ibang Diyos, iibigin niya ang isa at kapopotan niya ang isa. Mahahati yung attention niya. O kaya, magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga niya ang isa. Baliwala sa kanya yung isa. Kasi ang puso natin ay ilan? Isa lang. Isa lang ang pwedeng mag-occupy dyan. Ang sabi ng sanlibutan, sana dalawa ang puso ko. Tindi, no? Para nasa kabila si Mammon, nasa kabila ang Diyos. Hindi pwede, mga kapatid. Pinahayag na, mga kapatid. Kaya, wala nang mystery. Pag binasa niyo sa English, yung salitang hiwaga, mystery. Yun yung pinagdidiinan ng mga iba. Na kung paano naging isa ang Diyos, ayun ay mystery. Sabi sa Colossus, wala nang mystery. Kaya dito, mga kapatid, pinapakita ng Panginoon na siya ay naninibugho. Maraming tao nagsasabi na mahal nila ang Diyos. Sinasabi ng kanilang labi, pero ang kanilang mga gawa, nagde-declare, speaks louder, na nagsasabing kinakapuotan nila ang Diyos at winawalang halaga nila ang Diyos. Mabasa niyo yan sa Mateo 15:8. Sino ba itong si Mammon? Si Mammon, mga kapatid, isa siya sa mga principalities na sa Syria. Siya ay Syrian god of riches and greed. Ito yung Diyos-Diyosan na gustong angkinin lahat ng kayang ipangako ng Diyos. Inaangkin niya. Gusto niyang i-replace ang Diyos sa buhay natin. Gusto niyang kapuotan natin ang tunay na nag-iisang Diyos at mawalang halaga natin. At siya ang ibigin natin. Kaya, bata pa ang tao, natutunan na niya, nasa isip na niya, at naging kaugalian na ng mga tao na ang solusyon sa lahat ng mga bagay ay walang iba kundi, sagot kayo, ano? Bakit kayo na hindi kayo sumagot? Natutunan niyo din yan, di ba? Ako nga, natutunan ko rin yan eh. Kaya nga, nung isang parte ng buhay ko, inisip ko na hindi na ako mabubuhay bukas. Bakit? Dahil wala akong pera. Walang pambiling diaper, walang pambiling gatas. Yung ano ko pa naman, parang kambal, magkasunod. 6 months lang ang pagitan. Kaya, ang hirap. Eto si Mammon, itinuro niya sa mga tao na ang kasayahan ay nasa pera, nasa kayamanan. Na may pag-asa ang tao kapag siya ay maraming
Na makapangyarihan ng tao kapag siya ay tama. Na may freedom ang tao at makukuha niya lahat ng gusto niya kapag siya ay may totoo kaya yun mga kapatid? Meron akong habang nag-aanda ako ng pagturo ko, ay bigla na lang na-browse ko sa internet yung psychology test on money. Naku, tinry ko agad, tinry ko. Salamat sa Panginoon. Sa matagal-tagal na panahon, kasi simula nung mabautismohan ako, ang sabi sa akin ng pastor, kakaiba sa mga nauna sa akin. Mga nauna sa akin, ang sabi ng pastor, mahal mo ba ang Panginoon? Sabi ni Nini, opo pastor, huwag ka lang mamuhay ka na may kabanalan, huwag ka mag-short, o yung mga ganyan. Tapos sunod si Merlin, tatlo kasi kami na sabay-sabay. Mahal mo ba ang Panginoon? Opo pastor, o simula ngayon, mamuhay ka na may kabanalan. Ganyan, sinabi ko sa isa. Tapos ako na, alam ko na, sasabihin niya. Sabi niya, sa isip-isip ko, ganun din yung sasabihin, katulad ng sinabi sa akin ng pastor, mahal mo ba ang Panginoon? Opo, pastor. Simula ngayon, kapag meron kang piso, ibibigay mo yung 10 centimo sa Panginoon. Hindi ko expected na yun ang sasabihin niya. Kasi ang Panginoon, nakikilala niya tayo. Kaya mula noon, tinuruan ako ng Panginoon. Hindi pa ako nababautismohan, bata pa lang ako, sumasama-sama ako sa church. Pinadala kami ng magulang namin sa church. Binibigyan kami ni nanay ng pera. Piso. Yung piso na yun, nandito sa palad ko, mamaya ko pa siya dalastisin pag-uwian. Kasi malayo yung nilalakad namin, naglalakad lang kami papunta sa church. Bibili ko siya ng chichirya para hindi ko halamang pagod ako kasi may kinakain ako. Yun. Tapos tuwing offering mga kapatid, yung piso na yun, talagang tumatagod tayo. Parang hinihilan niya ako sa pinipigilan ko siya ng pinipigilan ng todo-todo mga kapatid. Personal experience ko yan. Kaya nung nabautismohan ako, yun ang sinabi niya sa akin ng pastor. Hindi niya ako kilala, hindi kami magkakilala. Bisita lang siya sa church. Kaya, try natin. Psychology test on money. Ito, ano lang to? Letter A, 3 points. Letter B, 2 points. Letter C, 1 point. Hindi ko kayo tatanungin mga kapatid. Personal lang to. Personal nyo at ang Panginoon, kayo ang nakakaalam. Huwag nyo rin sasabihin sa akin yung sagot, baka madulas kayo Wag. Number 1. Imposible mabuhay nang walang pera. A, oo. 3 points yun. B, pwede. 2 points. Isusulat nyo lang yung points ha, kung B ang sagot nyo. At letter C, hindi. 1 point. Ay sa number 2. Mas magiging mabuti ang lahat kung mas marami akong pera. A, number 3. Mas maraming pera, mas masaya. 4. Spending money makes you feel, kapag tayo daw ay gumagastos, ang nararamdaman natin ay A, joy, masaya. Letter B, as usual. Usual lang, wala lang, normal lang. 2. At C, pain, masakit para sa atin ang gumastos. Number 5. Money gives you the ability to A, to feel safe and secure. B, buy things that let you enjoy life. Letter C, provide for those you love. 1 point. Okay, total nyo na mga kapatid. Points na nakakuha ng 5 points. At sila daw ay sabi ng psychology hindi ako may sabi, aksidente ko lang dito nabuksan. Money avoidance. Yung feeling nila, hindi nila kailangan ng pera at hindi mahalaga ang pera. Yun yung nakakuha ng 5 points. Hindi ba mahalaga ang pera? Di ba natin kailangan ng pera? Ay, yung sumagot, wala kayo. Ang sunod, yung pinakamataas naman, 15 points. Yung nakakuha ng 15 points, sila daw yung money worshiper. Money worshiper.
Yung nakakuha ng 8 points hanggang 14 points, sila naman yung mga money seeker. Mapaghanap ng pera. Itong money worshiper at money seeker, mga kapatid, sila yung nabibihag ni Mammon nang hindi nila nalalaman. Iba naman yung money avoidance. Bihag din niya ng kaaway, kaya iba naman yung pagkakaparusa sa kanya. Yung 6 to 7, may nakakuha ba ng 6 to 7? Sila yung money vigilant. Alam nila kung paano i-control ang pera, alam nila kung paano gastusin, hindi sila nakokontrol ng pera. Yan yung mga kapatid. Kaya alam na natin kung ano yung standing natin. Pinapangako ni Mammon ang mga bagay na Diyos lang ang totoong makakapagbigay. Katulad ng security. Secured ka kapag marami kang pera, mayaman ka. At pinapangako din niya ang identity. Magiging kilala ka kapag may pera ka, mayaman ka. Pinapangako rin niya ang kapangyarihan. Na magiging kapangyarihan tayo kapag tayo ay may pera. At yung mga walang pera, tingin natin sila ay nag-eat. Pangako din ni Mammon ng independence. Malaya ka, pagka marami kang pera, mayaman ka. Tatagay ka ng mga laking kayamanan. Kasi, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Pwede mong bilhin lahat ng gusto mo. Sinasabi rin niya, na kayamanan o pera ang tanging pag-asa. Solusyon sa lahat ng ating pangangailangan. Buksan natin sa Ecclesiastes 5, verse 10. Ito gusto ko sabay-sabay tayong magbasa. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisihan sa pilak. O siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Ang sabi ng salita ng Diyos. Whoever loves money never has enough. Hindi siya makukontento. Whoever loves wealth never satisfied with their income. These two is meaningless. Walang kabuluhan yan, mga kapatid. Kaya yung mga pinapangako ni Mammon, mga kapatid, hindi niya talaga matutupad. Si Mammon ay Syrian god. Alam niyo yung Syria? Nandun lang siya located sa itaas ng Israel. Kaya si Jesus Christ, nung nandito pa siya sa lupa, alam niya na andoon yung principality ni Mammon sa Syria. At pinakilala niya sa mga tao. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ang Syria, ang sabi sa Google, socio-economic condition of Syria is deteriorating rapidly, affected by a range of shocks including prolonged armed conflict, economic sanction, COVID pandemic, severe drought, economic crisis in neighboring countries, war in Ukraine, and associated sanction. Depreciation of local currency, ibig sabihin, mataas ang inflation sa kanila. Food insecurity, pushing more people into poverty. At ang ekonomiya nila ay collapse. Pero siya ay God of riches. Bakit hindi mayaman ang Syria? Tama si Jesus Christ, mga kapatid. Yung pinag-aralan natin ng nakaraan, dinisarmahan niya na sila. Ito mga principalities and powers na kumalaban sa Panginoon, mga anghel na nagrebelde laban sa Panginoon, ay dinisarmahan na ng Panginoon, kaya wala na silang kapangyarihan. Colossians 2:15. Simula ang ating Panginoon ay ma-accomplish niya ang kanyang vision ng kanyang pagkakatawang tao dito sa lupa. Anong ginawa niya sa kanila? Sige, pakibasa. Colossians 2:15. Pagkasangsang sa mga pamunuan, Yan. sa mga kapangyarihan, Oh. sila yung mga Nilagay niya hayag sa hayag na kahihiyan. Tinanggalan niya na ng mga kapangyarihan at mga pamunuan. Nagtagumpay na ang Panginoon sa kanila. Bukod pa doon, ano pang ginawa ng Panginoon? Tinanggal sila sa kanilang mga luklukan. Kaya wala nang kapangyarihan ng kaaway. Pero sa totoo lang, mga kapatid, na
nararamdaman natin. At nagiging karanasan natin kung paano nila tayo kinahadlangan, kung paano nila tayo kinukontra, kung paano ang kaaway nakikipagbaka sa atin. Kasi nararamdaman natin yung struggle. Ako nga lang, kailan ko lang ito natapos. Ang tagal na binigay ko ng Panginoon sa akin. 3 buwan. Pero kailan ko lang natapos, kagabi lang. Matindi yung laban, mga kapatid. Kapag na tayo ay haharap, mga minamahal, ipapangaral natin ang Ebanghelyo, kaya tayo mga anak ng Diyos, di ba? Napakalaki ng papel natin sa spiritual world. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng Iglesia, matututo sila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tayo pahinahina. Ang problema lang, mga kapatid, yung mga tao, maging ang mga Kristiyano, kaya nagkakaroon pa rin ng kapangyarihan ang mga kaaway sa buhay ng tao. Kasi nabibigyan nila ng legal rights. Ano ba yung legal rights? Ang legal rights ay rights which exist under the rules of legal system. Walang ibang legal system kundi ang ating Panginoon lang. Siya ang Diyos na nag-iisa, na mamahala sa buong nilikha niya. Bagamat may mga tinayo siyang luklukan, pamunuan, thrones, powers, dominions, and principalities, yung mga iba doon na nagkasala sa Panginoon, tinanggal niya na sa pwesto. At lahat yun, in-lord ni Satanas at gumawa siya ng kanyang sariling kaharian, Kingdom of Darkness. At kung paano sila nagpe-perform ng kanilang mga trabaho nung panahon na sila ay nasa panig pa ng Panginoon, tinatayo pa rin nila yung trabaho nila. Feeling nila, pwede pa rin sila. Kaya alam nila kung paano mag-operate, mga kapatid. Kung paano hilusin ang tao. Ang tao, mga kapatid, tayong mga tao, 1/3 lang itong ating physical. 1/3 lang ng ating buhay ang nakikita natin. 2/3 kadalasan bulag ang tao sa kung ano ang tunay na nangyayari. Di ba pinag-aralan natin ang invisible world at saka physical world? Coexisting silang dalawa. At kung ano ang nangyayari sa invisible world, may effect sa physical world. At kung ano ang nangyayari sa physical world, may effect sa spiritual world, mga kapatid. Coexisting. Sa buhay natin ito, puro pang-physical lang yung nakikita natin. Yung alam natin ko, puro lang yung hanggang sa nakikita natin, yun lang ang alam natin. Kinakailangan natin mag-aral na mag-aral pa ng salita ng Diyos. Kasi yung 2/3 ng buhay natin, hindi natin nakikita. Gumagalaw sa hindi nakikita. Ang pagbibigay natin ng ikapu at mga handog sa Panginoon is a way of saying, Lord, I give my life to you. Ikaw ang Diyos ko. Kaya sa iyo ako naghahandog. Sa iyo ko ibinibigay ito. Kasi kung ayaw natin at sa gusto, mga kapatid, kung hindi natin yan ibibigay sa Panginoon, may ibang kukuhanan. Dito sa 11, ang sabi ng Panginoon, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo kapag kaibigay niyo ang inyong ikapu at ang inyong kaloob. At hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. May malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng upa sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hakbo. Sino ang kukuha? Ang mananakmal. Sa English, the devourer. Kilala niyo yun? Unang Pedro 5:8, walking about, seeking whom he may devour. Sino ang kukuha? Hindi si Mammon. Sino? Ang dyablo. Sino ba may-ari ng ating mga pera, ng ating mga kayamanan? Sino may-ari niyan? Tayo? Kasi nakuha natin, pinagsikapan natin, pinagtrabahuan natin ng todo-todo. Basahin na sa Hagay 2 verse 8. Makikilala niyo kung sino ang may-ari niyan. Kaya marapat lang na sa kanya natin ibalik yung kapurihan, yung karangalan. Ang sabi ni Proverbs, parangalan mo ang Panginoon sa lahat ng iyong tinatangkilik. Yung parangal na yun, kapag hindi natin ibinigay sa Panginoon, sino ang kumukuha ng karangalan? Kanino natin na ibibigay?
muli, kanina natin ang ibibigay. Walang iba kundi sa kaaway ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mga kayamanan, pag-aari o ng pera natin, na-express natin sa Panginoon ang ating pag-ibig. At sa pamamagitan din yan, ang mga tithes and offering natin, pati nitong ating katawan, na-express natin kung paano natin pinapawala halaga ang Diyos at kinapokuotan ng Diyos. Kahit sinasabi ng ating labi, mahal ko ang Panginoon. Pero sa gawa, hindi naman ganoon ang nakikita ng Panginoon. Hindi natin kailangan maging satanista para sambahin si Mamon. Hindi natin kailangan maging satanista para sumamba tayo kay Satanas. Simpleng matrap lang tayo sa pag-ibig sa salapi. Automatic, ang nagiging Diyos natin ay hindi na ang nag-iisang tunay na Diyos. Matrap lang tayo sa mga alalahanin sa buhay na ito. Ang Panginoon ang ating tunay na provider.